Hindi naman kami sasabay sa ganong klaseng estratehiya dahil nababagay lamang yun doon sa kanyang sitwasyon eh. At kung ano yung nakikita naming nararapat na time frame, batay naman sa aming pagsusuri sa aming kinalalagyan, yun ang aming susundan. So tuloy lang yung kung ano yung plan yun na time frame at saka plano ay tuloy lang yon. Pero hindi naman siguro ito yung tipong malapit na at saka pala mag-aanunsyo, no? Boss Butch, kaya medyo lang natuto na ba tayo sa nakalipas? Kung napansin mo, di ba, naglabas ng litrato si VP Lenny at nakita doon na nagkaroon na ng pagpupulong, hindi lamang yung mga kasamahan sa Liberal Party, kundi sa Akbayan at sa iba pang mga partido. At ang layon nga nung pagkikitang yon, para pag-usapan na nga yung hinaharap, lalong-lalo na yung 2028. At isang maliwanag na naging pinag-usapan doon. Una, siyempre kailangan yung hanay ng mga nagnanais ng pagbabago ng reform, isa lang ang ilalaban sa 2028. At pangalawa, hindi naman pwedeng katulad ng mga nakaraan na sa bandang dulo na magpapasya kung sino yung tutulungan. So, sigurado ko, mapapaaga yung pagpili para may panahon para maghanda at mag-organisa para sa 2028. Sir, si Maricel po ito. Until Hi, kanina Maricel. po, good evening po. Until kanina po kasi, walang nababanggit yung Malacanang tungkol doon sa lumulutang na baka magsanib puwersa ang kampo ni dating VP Lenny at saka po ng Administrasyong Marcos. Pero kayo po ba sa inyong panig, meron na po bang coordination or efforts para i-push itong ganitong idea? Sa ngayon, nakatuon yung aming trabaho at oras dun sa pagtitiyak na yung sinasabi natin na strategic allies. Ibig sabihin nagkakaisa sa prinsipyo, nagkakaisa sa reforma ang gustong gawin, ay yun muna ang mag-usap. Yun muna ang mag-usap. Yung mga tinutukoy niyong tactical alliances, siguro pag nabuo na talaga yung hanay ng mga talagang magkakasama, pagkatapos nun maaring pag-usapan yon.